inagawan ng anak, itinaboy na parang basura, at pinagtaksilan sa mismong araw ng aking kamatayan bilang isang ina. Akala ni Lorenzo, tapos na ang kwento ko matapos niya akong ipatapon sa Milan. Ngunit hindi niya alam, ang bawat luhang pumatak sa banyagang lupa ay naging ginto na siyang dudurog sa kanyang kaharian. Ngayong nagbalik na ako, handa na ba silang harapin ang multo ng babaeng kanilang minaliit? Sino ang huling luluha? Ang martir na asawa o ang mga ahas na sumira sa aking pamilya? Ayoko na siyang makita, Celine. Mas mabuti na sigurong nawala ang bata para wala ng dahilan para manatili pa ako sa tabi niya. Mas madaling ayusin ang annulment papers habang mahina pa ang loob niya at wala nang maipupukol na sisi sa akin. Ang tinig na yon ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Idinilat ko ang aking mga mata, ngunit ang tanging tumambad sa akin ay ang malamig na puting kisame ng ospital na tila dambuhalang kabaong na handa akong lamunin. Sinubukan kong igalaw ang aking kamay, ngunit tila nakakadena ang bawat kalamnan ko sa matinding pagod at sakit. Dahan-dahan kong ibaba ang aking palad sa aking tiyan. Ang bahaging dati ay puno ng buhay, ang bahaging pinaglaanan ko ng lahat ng aking pag-asa at panalangin sa loob ng 7 buwan, ngunit wala na ang dating umbok. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang malambot at bakanting balat at ang hapdi ng sariwang tahi na nagpapaalala sa akin na ang aking anak ay tuluyan ng pumanaw bago pa man niya masilayan ng liwanag. Narinig ko ang mahinang hagik-gik ni Celine mo mula sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. You're so mean, Lorenzo. Pero totoo naman, it's a blessing in disguise. Isipin mo na lang, hindi mo na kailangang magpanggap na masayang daddy sa harap ng pamilya niya. After this, we can finally be together without her shadow looming over us. Nakapikit ako, ngunit ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga huling pako na ibinabaon sa aking libingan. Ang lalaking pinaglingkuran ko sa loob ng 7 taon, ang lalaking ipinagluto ko tuwing gabi, habang hinihintay ko siyang umuwi mula sa trabaho, at ang lalaking binuwis ko ang sarili kong kalusugan para lamang mabigyan ng tagapagmana, ay nagnanais na pala ng aking pag-alis habang sariwa pa ang dugo sa aking sinapupunan. Pilit kong iniabot ang aking kamay sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Doon, sa ilalim ng baso ng tubig, ay nakalatag ang isang pares ng maliliit na medyas na kulay asul. Iyon ang huling binili ko bago ang aksidente. Isang maliit na piraso ng pag-asa na itatago ko sana sa ilalim ng unan ng aking sanggol. Hinaplos ko ang malambot na tela sa pamamagitan ng aking nanginginig na mga daliri. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila sumisigaw ng aking mga sakripisyo. Nilabhan ko ang bawat damit ni Lorenzo gamit ang sarili kong mga kamay upang makatipid kami nung nagsisimula pa lamang siya. Nagtiis ako sa pangiinsulto ng kanyang ina dahil lamang sa utang na loob ko sa kanila ang pagkakaroon ng pamilya. Ngunit sa huli, ang lahat ng aking pagpapakumbaba ay itinuring lamang niyang dumi sa kanyang makintab na sapatos. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang ng kamatayan na papalapit sa akin. Agad kong ibinalik ang aking kamay sa ilalim ng kumot at nagkunwaring natutulog, kahit na ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa pampang na nagbabadyang mawasak ang aking buong pagkatao. Pumasok si Lorenzo. Naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango. Ang pabangong ako mismo ang pumili para sa kanya noong anibersaryo namin. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa gilid ng aking kama. Inasahan ko ang isang haplos, isang halik sa noo, o kahit isang bulong ng pakikiramay para sa nawala naming anak. Ngunit ang naramdaman ko lamang ay ang malamig na hangin mula sa aircon nang bahagya niyang iurong ang kanyang upuan. Maricel, alam kong gising ka na. Hindi na tayo dapat pang magbulahan dito.
Ang bawat salita niya ay walang bakas ng emosyon. Tila ba binabasa niya lamang ang isang report sa opisina. Wala na ang bata at kasama nitong namatay ang huling dahilan para manatili pa tayo sa ilalim ng isang bubong. Narito ang mga papel. Pirapirmahan mo na lang para pareho na tayong makapagsimula ng bago. Hindi ako gumalaw. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata, ngunit ang init ng mga luhang pilit kong kinikim-kim ay nagsimula nang gumapang sa aking mga pisngi. Ang asul na medyas ay nanatiling nakatago sa aking palad. Tila ba ito na lamang ang tanging ebidensya na minsan akong naging isang ina, na minsan akong nagmahal ng buo. Sa kailaliman ng aking pagkatao, may isang bahagi ng aking puso na tuluyan ng naging bato. Ang bawat pag-ibig na ibinigay ko sa kanya ay tila isang mitya na unti-unting nauubos sa gitna ng kadiliman. Bakit sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, ako pa ang palaging naiiwang basang-basa sa ulan? Bakit ang mga kamay na nag-alaga sa kanya ang siya ring mga kamay na iniwan niyang duguan at walang mahawakan? Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Hindi galit ang nakita niya sa akin, kundi ang isang kailaliman ng kawalan na hindi niya kailanman mauunawaan. Tumingin ako sa mga papel na inilapag niya sa ibabaw ng aking binti. Ang baging na dapat sana ay kinalalagyan ng aking anak. Pagkatapos ng lahat, Lorenzo, ganito na lang ba talaga? Ang paglabas ko sa ospital ay hindi katulad ng mga pangarap na binuo ko noong nakaraang buwan. Inasahan kong lalabas ako na may karga-kargang munting anghel na nakabalot sa asul na kumot. Ngunit ang tanging bitbit ko ay ang bigat ng isang pusong tila gawa sa basag na bubog. Paghakbang ko sa loob ng aming bahay, ang bahay na itinayo mula sa pawis at huling yaman na iniwan ng aking ama, ay sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango na hindi akin. Nakaupo sa aming sofa si Doña Aurora, ang aking biyenan, habang marangyang humihigop ng tsaa, ni hindi man lang siya tumayo upang alalayan ako sa aking panghihina. Sa halip, isang mapanghusgang tingin ang ipinukol niya sa aking namumutlang mukha. Sinasabi ko na nga ba, Lorenzo, ang babaeng ito ay malas sa pamilya natin. Hindi na nga nakakatulong sa negosyo. Pati ang tanging pag-asa nating magkaroon ng tagapagmana ay hinayaan pa niyang mawala. Napaka-clumsy, napakawalang silbi. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo ng tuwid. Tumingin ako kay Lorenzo, umaasang kahit sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol niya ako. Ngunit abala siya sa pagtipa sa kanyang cellphone, tila mas mahalaga ang bawat mensaheng natatanggap niya kaysa sa dangal ng kanyang asawa. "Mom, stop it!" Pagod na ang lahat. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina. Kahit na kumikirot pa ang aking katawan, kinuha ko ang apron at nagsimulang maghiwa ng mga sangkap para sa hapunan. Ito ang ginagawa ko sa loob ng 7 taon, ang maging sandigan nila, ang maging tagapagsilbi sa sarili kong pamamahay. Habang naririnig ko ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na sangkalan, tila bawat hiwa ay tumatagos din sa aking kaluluwa. Biglang pumasok si Celine sa kusina. Suot ang isa sa aking mga mamahaling seda na robe. "Maricel, hayaan mo na yan. Ako na lang ang magluluto para kay Lorenzo. Baka kasi mapagod ka na naman at kung ano pa ang mangyari sa'yo. You know, since cousin naman ako ni Lorenzo, I should help around." Sabi niya na may kasamang mapait na ngiti. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng apron at palihim na pinindot ang voice recorder bago ito ilapag sa ibabaw ng refrigerator na natatakpan ng isang platera. "Sweetheart, kailan ba natin siya mapapaalis dito?" Narinig kong tanong ni Celine nang pumasok si Lorenzo sa kusina at yumakap sa kanya mula sa likuran. Sa mismong harap ko, na tila ba isa lamang akong hangin na walang halaga. "Konting tiis na lang, Celine. I'm just waiting for the right timing
para makuha ko ang huling lagda niya sa mga ari-arian na iniwan ng tatay niya. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, itatapon ko siya sa kalsada na parang basahan, sagot ni Lorenzo na may kasamang malutong na tawa. Ang bawat salita nila ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira kong pasensya. Ngunit sa halip na sumigaw o magwala, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Ipinagpatuloy ko ang paghahalo sa niluluto kong sabaw kahit na ang bawat patak ng aking luha ay sumasama na sa usok na nagmumula sa kalan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Isang buntong hininga na nagdadala ng lahat ng aking pighati at ang simula ng aking matinding paninindigan. Nang ihain ko ang pagkain sa hapag, nakita ko ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Isang kasiyahang ninakaw nila mula sa aking pagkatao. Kumain sila ng parang walang nangyari. Habang ako ay nakaupo sa dulo, pinagmamasdan ng mga taong minsang itinuring kong mundo. Ngunit ngayon ay naging mitya ng aking impyerno. Maricel, may naisip ako para sa kabutihan mo. Biglang wika ni Lorenzo habang nagpupunas ng bibig. Masyado nang mabigat ang mga nangyayari sa iyo rito sa Manila. I spoke with my contacts in Italy. May branch doon ng kumpanya na kailangang ayusin. I want you to go to Milan. Doon ka muna mag-recover. It's for your healing and for our marriage too. Isipin mo na lang na isa itong mahabang bakasyon. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang panlilinlang na nakatago sa likod ng kanyang pekeng pag-aalala. Alam ko ang plano niya. Nais niya akong ilayo upang mas malaya nilang magamit ang aking mga ari-arian at tuluyan na akong burahin sa kanyang buhay. Ang hanging nagmumula sa labas ay tila bumubulong ng babala. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi basta-basta mamamatay sa ulan ng kanilang mga kasinungalingan. Kung ito ang gusto mong mangyari, Lorenzo, tatanggapin ko. Ngunit tandaan mo ito, ang bawat milya na layo ko sa iyo ay magiging hakbang ko patungo sa iyong pagbagsak. Ang bawat gamit na inilalagay ko sa loob ng aking maleta ay tila isang piraso ng aking buhay na unti-unting binubura mula sa silid na ito. Hindi sapat ang bigat ng mga damit upang pantayan ang bigat na namumuo sa aking dibdib. Sa gitna ng mga tumpok ng tela, maingat kong inilabas ang isang munting sisidlan na gawa sa puting porselana. Napakalamig nito sa aking palad. Ngunit sa loob nito ay naroon ang tanging alaala ng aking anak na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga sa mundong ito. Maingat ko itong binalot sa aking pinakamalambot na bandana. Hindi kita iiwan dito, anak. Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga daliri ay nanginginig sa hapdi ng katotohanan. Dadalhin kita sa lugar kung saan walang makakasakit sa atin. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bawat hakbang ni Lorenzo ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong binaliwala niya ang aking presensya. Handa ka na ba? Naroon na ang driver sa labas. Wika niya sa tono na tila ba nagpapaalis lamang siya ng isang bisitang matagal nang nakasagabal. Walang yakap, walang halik at higit sa lahat, walang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Pagbaba namin sa sala, naroon si Doña Aurora, nakatayo malapit sa hagdanan habang hawak ang isang basong tubig. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa semento, matigas at walang awa. Siguraduhin mong hindi ka na magdadala ng anumang kamalasan pabalik dito, Maricel. Maglinis ka ng iyong kalooban sa ibang bansa. Ang huling-hiling niya na tila isang sumpa na ibinato sa aking likuran. Sa paliparan, ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa kadilimang nararamdaman ko. Huminto ang sasakyan at bumaba si Lorenzo upang kunin ang aking mga bag. Bago ako pumasok sa entrance, hinarap niya ako at binigyan ng isang mabilis at pilit na yakap. Take care, Maricel. Update me pagdating mo sa Milan, okay?
It's for our future, sabi niya habang ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa kanyang relo. Tumalikod ako, ngunit bago ako tuluyang makapasok sa loob ng malawak na gusali, hindi ko napigilang lumingon sa huling pagkakataon. Nakita ko ang itim na sasakyan ni Lorenzo na hindi pa umaalis. Ngunit hindi ang kanyang pag-aalala ang bumungad sa akin. Nakita ko ang pagbaba ng bintana sa gilid ng driver's seat. Doon, sumungaw ang mukha ni Celine. Kitang-kita ko ang kanyang tagumpay habang idinidikit niya ang kanyang pisngi sa balikat ni Lorenzo. Ang kanilang tawa ay hindi ko naririnig, ngunit sapat na ang makita ang paggalaw ng kanilang mga labi upang malaman kong ang aking paglisan ay ang kanilang pinakahihintay na selebrasyon. Pag-upo ko sa loob ng eroplano, ang bawat tunog ng makina ay tila isang hudyat ng aking tuluyang paglayo. Sa gitna ng katahimikan ng cabin, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Maricel, ikaw ba yan? Napatingin ako sa lalaking nakaupo sa kabilang hilera. Si Attorney Santos, ang matalik na kaibigan at tapat na abogado ng aking yumaong ama. Ang kanyang mukha ay bakas ng gulat at pag-aalala. Attorney Santos, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko habang pinapahid ang isang takas na luha. Papunta ako sa Italy para sa isang business meeting, pero hindi ko inaasahang makikita ka rito. Akala ko ay abala ka sa pamamahala ng mga naiwang property ng papa mo. Wika niya ng may halong pagtataka. Lumipat siya sa bakanting upuan sa tabi ko at ibinaba ang kanyang boses. Hija, may mga dokumentong ipinadala ako sa bahay niyo noong nakaraang buwan. Ang tungkol sa secret clause ng diwa ng papa mo. Hindi mo ba natanggap? Tungkol ito sa mga ari-ariang hindi maaaring galawin ni Lorenzo nang wala ang personal mong lagda sa harap ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa narinig ko, ang mga papel na sinasabi ni Lorenzo na kailangan kong pirahan. Ang mga dokumentong sinubukan nilang itago sa akin. Napahawak ako ng mahigpit sa armrest ng aking upuan. Wala akong natanggap, Attorney Santos. Ang akala ko ay wala na akong magagawa. Bulong ko. Isang lihim na galit ang nagsimulang gumapang sa aking mga ugat. Pinagtaksilan nila ako hindi lamang sa damdamin, kundi pati na rin sa huling proteksyong iniwan ng aking ama. Kinuha ko ang aking wallet at inilabas ang isang maliit na litrato. Iyon ang aming litrato ni Lorenzo noong araw ng aming kasal. Nakangiti kami. Tila ba ang buong mundo ay nasa aming mga kamay? Hinawakan ko ang magkabilang dulo ng papel. Ang bawat hibla ng litrato ay tila nanunumbat sa aking katangahan. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng eroplano, pinunit ko ang litratong iyon sa gitna. Walang tunog ang pagkapunit, ngunit sa loob ko, iyon ang pinakamalakas na deklarasyon ng digmaan. Hinayaan ko ang mukha ni Lorenzo na mahulog sa sahig, habang ang aking mukha ay nanatiling nasa aking palad. Sino nga ba ang naghihintay sa akin sa Milan? Sino ang taong sinasabi ni Attorney Santos na makakatulong sa akin upang bawiin ang lahat? Nakatitig ako sa kawalan habang ang eroplano ay unti-unting pumapailan lang sa ulap. Nilunok ko ang lahat ng aking pait. Kung ang pag-alis ko ang akala nilang nakatapusan ng aking laban, doon sila nagkakamali. Dahil sa paglapag ng eroplanong ito, ang Maricel na kilala nilang martir ay tuluyan ng mamamatay sa itaas ng mga ulap. Ang Milan na ipinangako ni Lorenzo ay hindi ang Milan na aking kinakaharap ngayon. Sa halip na mga nagniningning na ilaw at malalambot na kama, ang tanging yumayakap sa akin ay ang malupit at nanunuot na lamig ng hangin na tila humahalihaw sa aking manipis na jacket. Ang bawat bugso ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang semento at usok. Isang paalala na sa lungsod na ito, isa lamang akong anino na walang pangalan at walang halaga. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na talyer ng pananahi sa gilid ng isang makipot na eskinita. Ang loob nito ay puno ng alikabok at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga aandap-andap na fluorescent lamp.
Ang bawat pag-ikot ng mga makina ay lumilikha ng isang mabigat at paulit-ulit na pagyanig sa sahig. Tila isang mabilis na tibok ng pusong pagod na sa pagtakbo. Dito ako napadpad, isang hamak na tagatahi ng mga mumurahing tela. Malayo sa mga perlas at sedang dati ay bumabalot sa aking katawan sa Manila. Sinubukan kong gamitin ang credit card na ibinigay sa akin ni Lorenzo upang bumili lamang ng isang pirasong tinapay at mainit na kape. Ngunit nang iabot ko ito sa kahera, ang tanging bumungad sa akin ay ang pulang ilaw sa terminal na nagpapahiwatig na ang card ay wala ng bisa. Ang aking mukha ay nag-init sa hiya habang ibinabalik sa akin ang card na tila isang pirasong basura. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Putol na ang lahat ng tulay. Nais ni Lorenzo na mabulok ako rito sa gutom at kawalan hanggang sa wala na akong lakas na lumaban pa. Gabi-gabi, sa loob ng aking maliit at madilim na paupahan, ang tanging kasama ko ay ang katahimikan at ang munting sisidlan ng abo ng aking anak. Walang heater ang aking silid. Ang bawat hininga ko ay naglalabas ng puting usok sa hangin. Upang malimutan ng hapdi ng aking sikmura, kumuha ako ng isang pirasong lapis at mga lumang papel na pambalot. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, nagsimulang gumalaw ang aking mga kamay. Ito ang hilig na tinalikuran ko dahil sa pag-ibig ko kay Lorenzo. Ipinagpalit ko ang aking mga pangarap sa sining upang maging anino lamang ng kanyang mga ambisyon. Ngunit ngayon, sa bawat guhit na ginagawa ko, tila muling nabubuhay ang bawat hibla ng aking pagkatao. Iginuhit ko ang isang gauderya ng mga damdamin, ang hapdi ng pagtataksil, ang lamig ng Milan, at ang apoy ng aking paghihiganti. Ang disenyo ay tila isang baluti na gawa sa seda, matatag ngunit may dalang pait. Isang gabi, matapos ang 12 oras na pagtatrabaho sa talyer, hindi ko na namalayang naiwan ko ang isa sa aking mga sketch sa ibabaw ng lamesang pinagtabasan ko ng mga tela. Ito ay isang drawing ng isang bestidong tila nababalot ng mga tinik at rosas, isang simbolo ng aking pagtitiis. Pagod na pagod akong lumabas ng gusali, hinahayaan ng ulan na maghugas sa aking mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Kinaumagahan, pagbalik ko sa talyer, napansin ko ang isang marangyang sasakyan na nakaparada sa labas ng aming marungis na gusali. Isang lalaking may awtoridad at suot ang pinakamahal na suit ang nakatayo sa gitna ng aming munting paggawaan. Hawak niya ang aking sketch na naiwan kagabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat linya at kurba na iginuhit ko. Tila ba nakakita siya ng isang nakatagong kayamanan sa gitna ng tumpok ng mga basahan. Tiningnan niya ako nang lumapit ako. "Sino ang gumuhit nito?" tanong niya sa isang malalim na boses na may halong paghanga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Ang bawat manggagawa ay natahimik, hinihintay ang aking sagot. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sinalubong ko ang kanyang tingin. Ito na ba ang pintong sinasabi ni Attorney Santos? Ito na ba ang simula ng aking pag-ahon mula sa putikan? O isa lamang itong panibagong panaginip na nakatadhana ring maglaho sa oras na magising ako sa lamig? Nanatili akong nakatayo. Ang aking hininga ay tila nakabitin sa hangin habang ang kapalaran ko ay nakasalalay sa isang pirasong papel na puno ng aking mga lihim na pasakit. Habang ang aking mga kamay ay namamanhid sa pagtitiis sa yelong hangin ng Milan, ang init ng kasakiman ay unti-unting sinusunog ang tahanang naiwan ko sa Pilipinas. Ang pamilyar na amoy ng nilagang sampagwita na palagi kong inihahanda tuwing umaga upang magbigay ng gaan sa bahay ay tuluyan ng pinalitan ng matapang at nakakahilong pabango ni Celine. Ang mga kasangkapang gawa sa Nara na iningatan ko at binili mula sa huling ipon ng aking yumaong ama ay walang awang kinaladkad ng mga trabahador palabas ng pinto. Ang bawat pagtawid ng mabibigat na kahoy ay nag-iwan ng malalalim na hiwa sa makintab na sahig, tila mga sariwang sugat
na kumakatawan sa aking pagkatao na pilit nilang binubura mula sa alaala ng tahanang iyon. Nakatayo si Celine sa gitna ng malawak na sala, suot ang isa sa aking mga paboritong mahahabang silk na bestida. Bahagya niya itong ipinaipit sa baywang upang magkasya sa kanyang mas maliit na katawan. Itapon niyo lahat ng basurang yan. I don't want to see a single trace of that pathetic woman in my house. Utos niya sa mga nanginginig na kasambahay habang pinagmamasdan ang kanyang bagong ayos na mga kuko. Sa bawat pagturo ng kanyang daliri, isang bahagi ng aking buhay ang itinatapon sa madilim na sulok ng labas. Iniiwan upang mabulok sa ulan. Sa kabilang bahagi ng bahay sa loob ng dating pribadong opisina ng aking ama na buong kayabangang inangkin ni Lorenzo, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga malalaking proyektong inilaan niya, gamit ang perang patago niyang kinuha mula sa aking pondo, ay sunod-sunod na gumuho na parang mga kastilyong buhangin. Ang mga dokumentong nakapatong sa kanyang lamesa na karamihan ay may pulang marka ng mga hindi bayarang utang ay tila naging mga matatalas na tinik na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Kinuskos niya ang kanyang mga mata. Bakas ang matinding pagod at pangamba nang pumasok si Celine na may dalang isang basong mamahaling alak. "Babe, you look so stressed. Hindi ba natin pwedeng ibenta na lang ang ilang shares ng kumpanya para makahinga ka? Anyway, we really need to secure the house title as soon as possible. Paano na ang baby natin kung sakaling may mangyari sa negosyo?" Wika ni Celine, ang kanyang boses ay ginawang malambing, ngunit may nakakubling lason ng pagbabanta. Ipinatong niya ang kanyang manipis na kamay sa kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng buhay. Tumingin si Lorenzo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa papalapit na anino ng pagkabangkarote. "I'm trying my best, Celine, pero kailangan nating kumbinsihin si Mama na ipangalan sa akin ang titulo para magamit kong collateral sa bangko. Masyadong malaki ang pera na nawala sa huling investment natin. Kailangan ko ng bagong pondo." Mula sa awang ng pinto, tahimik na nakamasid si Doña Aurora. Nakasandal siya nang mabigat sa kanyang inukit na tungkod. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi sa isang malamig na katotohanan na unti-unting gumagapang sa kanyang kamalayan. Nakita niya kung paano pandilatan ng mata ni Celine ang isang matandang kasambahay na nagkamali sa pagtimpla ng kanyang kape kaninang umaga. Isang malupit at mapangmatang pag-uugali na hindi kailanman nakita ng matanda sa babaeng walang awang pinalayas niya. Nang dumapo ang paningin ni Celine sa gawin ng pinto, mabilis na nagbago ang anyo nito at nagpaskil ng isang huwad at matamis na ngangiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Aurora ang pait ng kanyang sariling maling desisyon. Ang babaeng inakala niyang tagapagligtas ng kanilang angkan, ang babaeng mas pinili niya kaysa sa akin, ay isang linta na walang ititira kahit buto. Ngunit huli na ang lahat. Upang bawiin ang kanyang mga panlalait, nakatali na ang kapalaran ng kanyang anak sa ahas na mismong pinapasok niya sa kanilang palasyo. Nang sumapit ang hating gabi at nakatulog na ang buong bahay, palihim na lumabas si Celine patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Nakadikit ang kanyang cellphone sa kanyang tainga. Ang mukha ay natatakpan ng anino ng mga matataas na halaman. "Just give me the pills, okay?" Lorenzo is too desperate to notice na wala namang laman ng tiyan ko. Kailangan ko lang ng konting panahon para mapapirma ang matanda at makuha ang titulo. Pabulong na wika niya sa kabilang linya, isang lihim na usapan na nagkukubli ng mas madilim at nakakadiring kasinungalingan. Wala siyang sanggol na dinadala. Tanging pansariling interes lamang ang namumuo sa kanyang sinapupunan. Kinaumagahan, isang formal na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang mensahero ang nag-abot ng isang itim na sobre sa kamay ni Lorenzo. Ang papel ay kasing kapal ng isang maharlikang paanyaya. Napakakinis. At ang selyo nito ay hugis ng isang gintong letrang M.
Nang punitin niya ang selyo at basahin ang laman, ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay. Tila ba hinigop ng papel ang lahat ng dugo at hanging nagbibigay buhay sa kanyang katawan. Ito ay isang pinal na abiso mula sa isang malaking internasyonal na kumpanya sa Milan. Nag-uutos na bayaran ang milyon-milyong utang na binili nito mula sa kanyang mga pinagkakautangan sa loob ng 7 araw o haharapin niya ang tuluyang pag-ilit ng lahat ng kanyang nalalabing ari-arian. Ang tuhod ni Lorenzo ay nanghina. Ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Hinayaan ang itim na sobre na mahulog ng marahan at dumapo sa makintab na sahig sa paanan ni Celine. Ang bagyong akala niya ay napigilan niya nang itapon niya ako sa malayo, ay ngayon pa lamang magsisimulang manalasa. 3 taon. 3 taon na ang bawat patak ng aking pawis ay tila naging ginto, at ang bawat luhang pumatak sa banyagang lupa ay nagsilbing pataba sa aking pagbangon. Ang dating amoy ng basang semento at amag sa maliit na talyer ay tuluyan ng napalitan ng halimuyak ng mamahaling vanila at sariwang jasmine na nagmumula sa mga kandilang nakapwesto sa bawat sulok ng aking malawak na opisina rito sa puso ng Milan. Ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay hindi na nakakapaso, kundi tila isang banayad na haplos na nagpapaalala sa akin na tapos na ang aking panahon ng pagtatago sa dilim. Naglalakad ako sa ibabaw ng malambot na karpet na kulay abo. Ang bawat hakbang ng aking suot na stiletto ay hindi lumilikha ng anumang ingay. Ngunit ramdam ko ang bigat ng awtoridad sa bawat kilos ko. Huminto ako sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong frame. Tiningnan ko ang babaeng nakatitig sa akin. Hindi ko na makita ang bakas ng babaeng gulanit ang suot at nanginginig sa gutom. 3 taon na ang nakalilipas. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos. Ang aking balat ay kasing kinis ng sedang ginagamit ko sa aking mga disenyo at ang aking mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamo. Ngayon ay tila mga hiyas na kasing lamig ng yelo, ngunit kasing tatag ng brilyante. Hinawakan ko ang telang nakapatong sa aking manikin. Ito ang obra maestra na nagluklok sa akin bilang Madam M sa mundo ng alta moda. Isang itim na bestida na may mga detalye ng pilak na tila mga tinik na naging korona. Ito ang simbolo ng aking paglalakbay mula sa abo ng aking nakaraan. Madam M, the legal team from Manila just sent the final confirmation. Ang boses ng aking sekretarya na si Sofia ay tila isang malambing na musika sa aking pandinig. Pumasok siya dala ang isang manipis na tablet. Success na po ang acquisition. Hawak na ng kumpanya mo ang lahat ng outstanding loans ng Lorenzo Group. Sila na ang may-ari ng utang, pero ikaw ang may-ari ng kanilang hininga ngayon. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang tablet at tiningnan ang mga dokumento. Nakita ko ang pangalan ni Lorenzo sa ilalim ng mga salitang default at foreclosure. Ang lalaking nagtapon sa akin na parang basura ay ngayon ay nagmamakaawa sa mga bangko para sa kahit isang sentimong palugit. Hindi niya alam na ang bawat pinto na sinusubukan niyang buksan ay ako ang may hawak ng susi at ang bawat pagkakataong inaakala niyang makakaligtas siya ay isa lamang mas malalim na hukay na ako mismo ang naghukay para sa kanya. Naalala ko ang lamig ng gabi noong hiningan ko siya ng tulong at pinagkaitan niya ako. Naalala ko ang hapdi ng tahi sa aking tiyan habang binabasa niya ang divorce papers. Ang lahat ng sakit na yon ay iniipon ko, hindi upang maging lason, kundi upang maging lakas sa sandaling ito. Ihanda mo ang aking flight, Sofia. I want the earliest flight to Manila tomorrow. Wika ko habang nakatingin sa malayo, sa direksyon, kung nasaan ang bansang minsang naging saksi sa aking pagkapahiya. Are you sure about this, madam? People there still remember you as the woman who left in scandal. Pag-aalala ni Sofia, humarap ako sa kanya. Ang aking tindig ay matuwid at puno ng dangal. Let them remember.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila makikita ang Maricel na lumuhod sa harap nila. I am coming back, not as a ghost of the past, but as the owner of their future. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang patay ay siya palang kukuha ng lahat ng mayroon sila. Kinuha ko ang aking itim na trench coat at isinuot ito. Ang bawat butones na aking isinasara ay tila isang selyo sa aking desisyon. Binuksan ko ang isang maliit na drawer sa aking lamesa at kinuha ang munting sisidlan ng abo ng aking anak. Maingat ko itong inilagay sa aking bag. Uuwi na tayo, anak. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo sa kusina dadaan. Sa harapang pinto tayo papasok at sila ang luluhod sa paanan natin. Ang hangin ng Maynila ay tila isang mainit at malagkit na kumot na bumalot sa aking balat paglabas ko ng paliparan. Malayo ito sa malinis at malamig na simoy ng Milan, ngunit ang bawat langhap ko ng mausok na hangin ay tila nagpapasigla sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi na ako ang babaeng umalis na may basag na puso at walang kasiguraduhan. Nagbabalik ako bilang isang bagyo na handang lumunod sa mga taong nag-iwan sa akin sa ulan. Nakatayo ako sa penthouse suite ng pinakamahal na hotel sa Makati, diretsyong nakatingin sa gusali ng Lorenzo Group sa tapat. Mula sa aking kinaroroonan, kitang-kita ko ang unti-unting pagkupas ng pintura ng kanilang logo. Tila isang simbolo ng unti-unti ring pagguho ng dangal ng lalaking nagmamay-ari nito. Ang bawat ilaw na aandap-andap sa kanilang opisina ay tila mga huling hininga ng isang kumpanyang malapit ng mamatay. Kinaumagahan, ipinag-utos ko sa aking driver na itigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, malapit sa entrance ng opisina ni Lorenzo. Mula sa loob ng aking tinted na salamin, naging saksi ako sa isang tagpong tila hinugot mula sa isang murang dula-dulaan. Lumabas si Lorenzo mula sa gusali. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mukha ay tila nadagdagan ng 10 taon sa loob lamang ng 3. Kasunod niya si Celine na hindi na ang mabulaklak na babaeng nakilala ko. Namumula ang kanyang mukha sa galit habang iwinagayway ang kanyang mga kamay. I told you to talk to the bank, Lorenzo. Bakit hindi mo maayos-ayos yan? I can't live like this. Selling my designer bags just to pay for our electricity. Ang boses ni Celine ay sapat na lakas upang lumingon ang mga dumadaan, puno ng pait at kawalan ng respeto. Celine, please not here. Ginagawa ko ang lahat, okay? Sabi mo may kakilala kang investor, nasaan na sila? Ang sagot ni Lorenzo ay tila isang pagsamo ng isang talunang sundalo. Ang kanilang pag-aaway ay naputol ng isang malakas na buhos ng ulan ang biglang bumagsak mula sa langit. Tila binuksan ng isang dambuhalang gripo sa itaas at sa loob ng ilang segundo, ang kalsada ay nabalot ng madilim at maruming tubig. Mabilis na tumakbo si Celine pabalik sa loob ng gusali. Hindi man lang nilingon ang kanyang asawa. Ngunit may isang figura na nakakuha ng aking atensyon. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Doña Aurora. Wala siyang dalang payong at ang kanyang mamahaling bestida ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang payat na katawan. Hawak niya ang isang maliit na bayong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na sumisilong sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo rin ang bubong. Nakita ko kung paano siya nilampasan ni Lorenzo. Sumakay ang aking dating asawa sa kanyang lumang sasakyan at mabilis na humarurot paalis. Iniwan ang sariling ina sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Doña Aurora ay tila mga luhang hindi niya mailabas dahil sa tindi ng hiya at paghihirap. Dahan-dahang gumulong ang aking limusin patungo sa kanyang tapat. Ipinababa ko ang bintana ng sasakyan, sapat lamang upang makita ko ang kanyang mga mata. Ang malamig na hangin mula sa loob ng aking sasakyan na may amoy ng mamahaling balat at sariwang bulaklak ay humalik sa kanyang basang mukha. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang gulat at uwant-unting pagkilala sa kanyang mga mata. Ngunit ang mas matindi ay ang pagkadurog ng kanyang huling hibla ng kayabangan. Ako,
Ang babaeng tinawag niyang malas at walang silbi ay nakaupo sa trono ng karangyaan habang siya ay nakalubog sa putik ng kalsada. Hindi ako nagsalita. Wala akong binitawang kahit isang salita ng pangiinsulto. Sapat na ang titig na yon upang ipaalala sa kanya ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan kong itinaas muli ang bintana at ipinag-utos sa driver na magpatuloy sa pagmamaneho. Hinayaan ko siyang manatili doon, nanginginig sa lamig, habang ang aking sasakyan ay lumilikha ng maliit na alon sa baha na tumatalsik sa kanyang paanan. Pagbalik ko sa hotel, kinuha ko ang isang itim na sobre. Ang papel nito ay kasing kinis ng sutla at sa gitna ay naroon ang selyo ng aking kumpanya, isang gintong letrang M. Ipadala mo ito kay Lorenzo, wika ko sa aking staff. Sabihin mo, ito ang tanging pagkakataon niya upang maisalba ang kanyang kumpanya mula sa tuluyang paglubog. Sa loob ng sobre ay isang imbitasyon para sa isang eksklusibong auction ng mga ari-arian at utang. Isang bitag na pinalamutian ng pag-asa. Alam kong kakagat siya. Alam kong lalapit siya sa akin ng nakaluhod. Hindi alam na ang kamay na kanyang hihinga ng tulong ay ang kamay na handang magtulak sa kanya sa huling hantungan ng kanyang kabiguan. Ganito na lang ba, Lorenzo? Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na ulan. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ng Grand Hotel ay tila may halong ginto at mamahaling pabango, isang kapaligirang sadyang binuo para sa mga taong ang tingin sa mundo ay isang malaking laro ng kapangyarihan. Ang mga dambuhalang chandelier sa itaas ay naglalabas ng nagniningning na liwanag na tumatama sa mga kristal na baso, tila mga bituing bumagsak mula sa langit upang saksihan ang pagguho ng isang kaharian. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Lorenzo. Pilit na inaayos ang kanyang tuksido na tila ba hindi na akma sa kanyang nanghihinang pangangatawan. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido ay tila isang mabigat na pasanin at ang kanyang mga mata ay ligalig na naghahanap ng kahit isang anino ng pag-asa. Sa tabi niya, si Celine ay pilit na nagpapakitang gilas sa suot na pulang bestida. Ngunit ang kanyang mga alahas ay kulang na sa kinang at ang kanyang ngiti ay tila isang maskarang pilit na idinidikit sa isang mukhang puno ng pag-aalala. Babe, don't worry. I'm sure Madam M will see your potential. Kailangan lang nating makuha ang loob niya tonight. Pabulong na wika ni Celine, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Sana nga, Celine. Dahil kung hindi, bukas na bukas din ay wala na tayong matitirhan. Sagot ni Lorenzo habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang kopita ng alak. Ang bawat paguntog ng yelo sa loob ng kristal ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbabadyang tumigil anumang sandali. Biglang tumigil ang musika. Ang bawat usapan ay tila pinutol ng isang matalas na gunting ng katahimikan. Ang dambuhalang pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay at mula sa labas ay pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng mga sariwang rosas at mamahaling sutla mula sa Italia. Isang figura ng babae ang lumitaw sa gitna ng liwanag. Suot niya ang isang bestidang kulay hating gabi, nababalot ng mga detalye ng pilak na tila mga tinik na naging korona. Ang bawat hakbang ng kanyang matatayog na takong sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan, matatag at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo ng misteryo, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang malaman ng lahat na ang reyna ay narito na. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa gitna, ang mga tao ay embusang tumatabi. Tila ba ang kanyang presensya ay isang apoy na hindi dapat masaling. Nang tuluyan siyang huminto sa tapat ni na Lorenzo at Celine, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang alisin ang belo sa kanyang mukha. Ang kristal na kupita sa kamay ni Lorenzo
ay marahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri na tuluyan nang nawalan ng lakas. Ang marahas na pagtama nito sa sahig ay nagdulot ng pagwiwisik ng mapulang alak sa kanyang sapatos, tila isang sariwang dugo na nagmamarka sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa isang malalim na hukay. Maricel? Ang tanging bulong na narinig mula sa kanyang tuyong lalamunan. Tumingin ako sa kanya, hindi gamit ang mga matang dati ay puno ng pagsamo, kundi gamit ang mga matang tila dalawang hiyas na kasing lamig ng yelo. Isang matipid at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinitingnan ko ang kanyang pagkawasak. Kumusta, dating asawa? Ang aking boses ay tila isang banayad na haplos ng hangin na may dalang talim ng patalim. Mukhang hindi ka handa sa aking pagbabalik. This is impossible. Paano mo nagawa ito? You were supposed to be nothing. Ang sigaw ni Celine na hindi na napigilan ng sarili. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng galit at matinding takot. Humarap ako sa madla. Ang bawat salita ko ay tila mga selyong tumatatak sa bawat sulok ng ballroom. Ladies and gentlemen, nais ko lamang ipaalam sa inyo ang layunin ng gabing ito. Ako ang kinatawan ng kumpanyang bumili sa lahat ng utang at ari-arian ng Lorenzo Group, mula sa gusaling kinatatayuan nyo hanggang sa huling sentimo sa bulsa ng lalaking ito. Lahat ng yon ay pagmamay-ari ko na. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila napatigil. Ang mukha ni Lorenzo ay tuluyan nang nawalan ng kulay, tila isang papel na naging abo. Humakbang ako palapit sa kanya, sapat lamang upang maramdaman niya ang init ng aking tagumpay at ang lamig ng aking paghihiganti. Ganito na lang ba, Lorenzo? Bulong ko sa kanyang tainga, sapat lamang upang siya lang ang makarinig. Ang akala mo ay nabaon mo na ako sa limot, ngunit hindi mo alam. Ang bawat piraso ng aking pagkatao na sinira mo ay siya palang gagamitin ko upang itayo ang kumpanyang tatapos sa'yo. Tinitigan ko siya, hinihintay ang kanyang susunod na kilos. Ang lalaking minsang itinuring kong mundo ay ngayon ay isa na lamang maliit na insekto sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang tanong na nag-iwan ng pait sa aking puso. Sapat na ba ang makita siyang wasak? O may mas malalim pa akong kailangang gawin upang tuluyang mapatahimik ang mga multo ng aking nakaraan? Ang bawat hininga ni Lorenzo ay tila isang kapos na pagsamo para sa hangin, habang ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang batong na kadagan sa kanyang dibdib. Ang lalaking dati ay naglalakad na tila pagmamay-ari niya ang buong mundo, ay dahan-dahang nanghina ang mga tuhod, hanggang sa marinig ang marahas na pagtama ng kanyang mga binti sa makintab na sahig. Nakaluhod siya sa aking harapan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking bestida. Maricel, please, mag-usap tayo. Hindi ko alam na ganito ang nangyari sa'yo. Kung alam ko lang, hindi kita pababayaan sa Milan. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Isipin mo ang pinagsamahan natin. 7 taon, Maricel. Utang na loob. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Handa akong bumawi. I'll do anything. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan, at ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng matinding awa. Awa para sa isang taong ang tanging alam na sandata ay ang kanyang mga kasinungalingan. Dahan-dahan akong yumuko, sapat lamang upang makita niya ang kawalan ng init sa aking mga mata. Utang na loob? Ang aking boses ay naging kasing talas ng isang labaha. Iyan ba ang salitang ginamit mo noong iniwan mo ako sa ospital? Habang wala pang isang araw na pumanaw ang anak natin? Iyan ba ang naramdaman mo
noong pinutol mo ang lahat ng credit cards ko para hayaan akong magutom sa isang dayuhang bansa? Inilabas ko ang isang maliit na recorder mula sa aking clutch bag. Ang recorder na naglalaman ng bawat lihim na usapan nila ni Celine. 3 taon na ang nakalilipas. Pinindot ko ang play at ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lorenzo. Ang bawat panunuya ni Celine at ang bawat pagtawa ni Lorenzo ay naging saksi sa kanilang sariling hatol. 3 taon ko itong pinakinggan gabi-gabi sa Milan upang hindi ko malimutan kung bakit kailangan kong bumangon. Wika ko habang mabilis na nagbabago ang ekspresyon ni Lorenzo mula sa pagsamo patungo sa matinding takot. Alam ko ang bawat dumi ng kumpanya mo. Alam ko ang bawat ilegal na transaksyong ginawa mo para lamang mapanatili ang marangyang buhay ni Celine. At ngayon, hawak ko ang lahat ng katibayan. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng bangko at ang aking mga abogado ay lumapit. Dala ang mga formal na dokumento ng foreclosure. Ang bawat paglapag ng mga papel sa ibabaw ng lamesa ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsara sa kapalaran ni Lorenzo. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga sasakyan, at ang mismong mansyon na itinayo mula sa luha ng aking ama ay opisyal na nang kinuha sa kanyang pangalan. Biglang sumigaw si Celine. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito maaari. Lorenzo, gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng mawalan ng bahay. Paano ang mga gamit ko? Paano ang kinabukasan ko? Hinablot niya ang braso ni Lorenzo, ngunit marahas siyang itinulak ng aking dating asawa. Isang kilos na nagpapakita na sa huli, ang mga taong nagsasama sa kasamaan ay sila rin ang unang maglalaglagan sa oras ng kagipitan. Hinawakan ko ang aking kwintas, isang maliit na locket na naglalaman ng litrato ng aking ama. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking palad, ngunit hindi na ito ang bigat ng pighati, kundi ang bigat ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na piraso ng gintong susi ang kinuha ko mula sa aking bag. Ito ang susi ng master bedroom ng aming mansyon, ang susing kinuha sa akin ni Celine noong araw na pinalayas niya ang aking mga gamit. Ngayong gabi, Lorenzo, wala ka nang uuwian. Bulong ko, habang pinagmamasdan ang kanyang tuluyang pagguho. Ang kanyang mukha ay tila naging isang blangkong papel, walang emosyon, walang buhay. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng anino ng kanyang mga kasalanan. Ngunit bago ako tumalikod, lumapit sa akin ang aking chief of security. May iniabot siyang isang maliit na folder na kulay abo. Madam, may nahanap kaming dokumento sa opisina ni Celine. Tungkol ito sa medical records niya mula noong nakaraang taon. Binuksan ko ang folder at ang aking mga mata ay nanlaki sa nabasa ko. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Celine, isang kasinungalingang mas malalim pa sa pag-aakala kong siya ay buntis. Tumingin ako kay Celine na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media. Ganito na lang ba talaga, Celine? Bulong ko sa aking sarili. Kung akala nila ay ito na ang rurok ng kanilang paghihirap. Hirap, hindi nila alam na may isang katotohanang sasabog na tila isang bomba na hihigop sa natitira nilang dangal. Liwanag mula sa mga kamera ang huling nakita ko bago ako tuluyang lumabas ng ballroom. Iniwan ang 2 taong minsang sumira sa akin na ngayon ay nag-aaway sa gitna ng abo ng kanilang sariling ambisyon. Hawak ko ang huling piraso ng katotohanan habang naglalakad ako sa mahabang hallway ng aming dating mansyon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang matunog na hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Sa labas, ang langit ay balot ng makulimlim na ulap at ang banayad na pagpatak ng ulan sa mga dahon ng halaman
ay tila isang malungkot na palakpak para sa aking pagbabalik. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng mga karton at plastik na ginagamit ng mga tauhan ng bangko upang balutin ang mga natitirang kagamitan sa loob ng bahay. Nakita ko si Celine sa gitna ng sala, pilit na nakikipag-agawan sa isang tauhan ng seguridad para sa isang mamahaling gintong platera. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang muka dahil sa luha at pawis, at ang kanyang boses ay naging paos na sa kasisigaw. Noong makita niya ako, tumigil siya at itinuro ako ng kanyang nanginginig na daliri. "You did this, Maricel. Ikaw ang sumira sa lahat. Isipin mo ang baby ko. Isipin mo ang kalagayan ko." Ang hiyaw niya, habang pilit na humahawak sa kanyang tiyan, na tila ba ito ang kanyang huling panangga. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Inilabas ko mula sa aking folder ang medical records na nakuha ng aking mga tauhan. Ibinagsak ko ang mga papel sa ibabaw ng lamesang wala ng takip. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na hatol na nagpatahimik sa buong silid. "Celine, stop the drama. 3 taon mo nang ginagamit ang baby na yan para lokohin si Lorenzo. Pero ayon dito sa records mula sa ospital sa probinsya nyo, wala kang dinadala. Ang bawat check-up, bawat ultrasound, lahat yan ay peke. Binabayaran mo ang doktor para bigyan ka ng mga huwad na dokumento." Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang basahang puti na nadumihan ng putik. Napatingin siya kay Lorenzo na kanina pa nakaupo sa sulok, tulala, at tila wala na sa sariling huwisyo. "Lorenzo, hindi totoo yan. Sinisiraan lang niya ako." Ang pagsamo ni Celine, ngunit ang kanyang boses ay wala ng conviction. Tumayo si Lorenzo ng dahan-dahan. Ang bawat pagkilos niya ay tila isang mabigat na pasanin. Kinuha niya ang mga papel at binasa ang bawat salita. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagkagulat, patungo sa isang matinding puot na hinaluan ng pagkadurog. Tumingin siya kay Celine at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalaking minsang nagmahal sa akin na tuluyan ng nawasak ng sarili niyang mga pagkakamali. Pinalayas ko ang sarili kong asawa. Pinabayaan ko ang totoong anak ko para sa isang kasinungalingan. Ang bulong ni Lorenzo na halos hindi na marinig. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na pag-iyak na puno ng pagsisisi. Sa gitna ng tensyon, lumapit sa akin si Doña Aurora. Ang kanyang dating matayog na tindig ay nawala na. Pinalitan ng isang kuba at ng hihinang anyo. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga palad ay magaspang at nanginginig. "Maricel, Hija, patawarin mo ako. Maling-mali ako. Wala kaming matitirhan. Baka naman pwedeng kahit sa likod na lang kami ng bahay." Ang pagsamo ng aking dating biyenan. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang bawat panlalait niya, ang bawat pagtaboy niya sa akin nung wala akong matakbuhan. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ko ay ang isang malalim na kalayaan. Kumuha ako ng isang envelope mula sa aking bag at inilapag sa kanyang mga palad. "Ito ay sapat na halaga para makabalik kayo sa probinsya at makapagsimula ng maliit na buhay. Ngunit hanggang dito na lang ang utang na loob ko sa inyo, Doña Aurora. Pagkatapos ng araw na ito, huwag na huwag niyo nang susubukang magpakita sa akin muli." Ang aking pinal na pahayag. Hindi na nakasagot ang matanda. Tinanggap niya ang sobre ng nakayuko. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking sapatos. Ngunit hindi ko na naramdaman ang init nito. Maya-maya pa, dumating ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga mabibigat na sapatos sa sahig ay nagpatahimik sa huling hininga ng kaguluhan. "Lorenzo, may warrant of arrest kami para sa iyo dahil sa kasong estafa at falsification of documents." Ang anunsyo ng opisyal, pinanood ko silang lagyan ng posa si Lorenzo. Wala siyang laban, wala siyang kibo.
Tila ba tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bago pa man siya dalhin sa labas. Si Celine naman ay kinaladkad din palabas, isinusumpa ang lahat, hanggang sa ang kanyang tinig ay tuluyan ng malunod sa ingay ng ulan sa labas. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak at bakanting sala. Ang bahay na ito ay akin na muli. Ngunit alam kong hindi na ako ang babaeng dating nakatira rito. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila uent-unting naghihilom sa bawat segundo ng katahimikan. Itinaas ko ang aking muka at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, walang halong laso ng pagtataksil. Sa wakas, ang gabi ay tapos na, at ang bukang liwayway ay naghihintay na sa labas ng pintuan. Ang bawat paghinga sa loob ng masikip at madilim na selda ay tila may halong amoy ng kalawang at luma ng pagsisisi. Nakaupo si Lorenzo sa gilid ng isang matigas na sementong higaan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mamahaling relo, ngayon ay nakapatong na lamang sa kanyang mga tuhod na tila nawalan na ng lakas. Ang tanging liwanag na pumapasok sa loob ng rehas ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas, sapat lamang upang makita ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng kanyang nakaraang marangya na ngayon ay naging abo na lamang. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng bakal na kandado mula sa labas, isang mabigat na hudyat na may dumating. Inasahan niya ang isang abogado o kaya ay ang kanyang ina. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang tumambad sa kanya ay ang katahimikan ng isang aninong hindi niya inaasahan. Tumayo siya ng may hirap. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay tila may kasamang tunog ng pagkadurog ng kanyang sariling dangal. "Nandito ka ba para pagtawanan ako, Maricel?" Ang kanyang boses ay naging paos na. Tila ba ang bawat salita ay kailangang dumaan sa isang lalamunang puno ng tinik. Nakatayo ako sa labas ng rehas. Ang aking itim na trench coat ay tuyo na mula sa ulan sa labas. Ngunit ang lamig ng aking kalooban ay nanatili. Hindi ako nandito para sa iyo, Lorenzo. Nandito ako para sa huling pagkakataon na makita ang lalaking pumatay sa pangarap ng sarili niyang pamilya. Gusto ko lang iwanan dito ang huling bigat na dinala ko sa loob ng 3 taon. Inilabas ko ang huling dokumento, ang formal na annulment ng aming kasal na nilagdaan na ng huwes. Iniabot ko ito sa kanya sa pagitan ng mga rehas. Ang pagdampi ng papel sa kanyang nanginginig na mga daliri ay tila isang pinal na pagputol sa lahat ng aming ugnayan. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging niyang isang malalim na kawalan na lamang ang namamagitan sa amin. Sana ay maging sapat ang katahimikan dito para masagot mo ang sarili mong mga tanong, wika ko bago ako tumalikod. Ang bawat hakbang ko palayo sa selda ay tila isang pagtanggal ng mabibigat na kadena sa aking mga paa. Samantala, sa isang malayong kalsada ng Maynila, nakita ko si Celine mula sa bintana ng aking sasakyan habang papunta ako sa sementeryo. Nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na karinderya. Suot ang isang kupas na blusa at tsinelas na halos manipis na ang swelas. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kagandahan. Tila ba ang bawat kasinungalingang binitawan niya ay kumuha ng isang bahagi ng kanyang kabataan. Pinagmamasdan siya ng mga tao, bumubulong tungkol sa babaeng minsang naging paksa ng iskandalo sa telebisyon. Ang hiya na dati ay hindi niya nararamdaman ay ngayon ay tila isang dambuhalang aninong nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay hanggang sa makarating ako sa isang tahimik na burol. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang bumababa, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa paligid. Huminto ako sa harap ng isang maliit na puntod na gawa sa puting marmol. Walang nakasulat na pangalan, tanging ang mga salitang, "Ang aking anghel." Inilapag ko ang isang pumpon ng mga puting lili sa ibabaw ng marmol. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila isang haplos ng pag-ibig na matagal kong ipinagkait sa aking sarili dahil sa matinding puot. Lumuhod ako sa damuhan, hinayaan ang malamig na simoy ng hangin na humalik sa aking mga pisngi. "Anak,"
Tapos na tayo, bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak at tumulo sa malamig na bato. Nakuha na natin ang katarungan, ang bawat luhang ibinuhos ko sa Milan, ang bawat gabi na nanginginig ako, sa gutom at lamig, lahat yon ay nagbunga na. Malaya na tayo. Naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Isang pakiramdam na tila ba ang bawat tinik na nakabaon sa aking puso ay isa-isang tinanggal ng isang banayad na kamay. Ang bawat alaala ng pagtataksil ay tila naging malabong usok na lamang na tinatangay ng hangin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, narinig ko ang himig ng katahimikan na walang halong sakit. Tumayo ako at kinuha ang isang munting sisidlan na dala ko mula sa Milan. Dahan-dahan kong isinabog ang natitirang mga alaala sa hangin, hinahayaan ang bawat piraso na maglaho sa gitna ng papalubog na araw. Ang hustisya ay hindi lamang sa pagkakulong ng mga nagkasala, kundi sa paglaya ng biktima mula sa kanyang sariling bilangguang puno ng galit. Tiningnan ko ang langit na ngayon ay puno na ng kulay ube at ginto. Isang imbitasyon para sa isang fashion gala sa Milan ang naramdaman ko sa loob ng aking bulsa. Isang bagong landas, isang bagong simula na hindi na dinidiktahan ng sinuman. Ganito na lang ba ang katapusan? Hindi, dahil ang bawat pagtatapos ay isa palang magandang simula ng isang kwentong ako na ang sumusulat. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang malinis na basbas na tumatagos sa malalaking bintana ng aking bagong opisina sa Maynila. Wala nang bakas ng ulan at ang langit ay kulay asul na tila isang telang seda na sadyang hinabi para sa isang bagong simula. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bagong pitas na bulaklak ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal kong inasam ngunit ngayon ko pa lamang tunay na nahahawakan. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking frame sa gitna ng dingding. Hindi ito isang disenyo ng damit, kundi ang arkitektura ng aking bagong proyekto, ang Alab ng Pag-asa. Isang pundasyon at training center para sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at pagtataksil. Ito ang aking paraan ng pagbabalik ng biyaya. Gusto kong malaman nila na ang bawat pagkabasag ng kanilang pagkatao ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang muling mabuo sa isang mas matibay na anyo. Madam Maricel, nakahanda na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang wika ni Sofia, ang aking tapat na sekretarya, na sumama sa akin pabalik mula sa Milan. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at paghanga. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga paltos mula sa pagtatrabaho sa talyer. Wala na ang panginginig mula sa gutom at takot. Ang aking mga daliri ay matatag. Pinalalamutian lamang ng isang simpleng singsing na may disenyong hango sa isang sumisibol na dahon. Isang simbolo ng aking sariling paglaki mula sa lupa ng pighati. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng mga flash ng kamera. Ngunit hindi na ako nasisilaw. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila isang marahang pagtapik sa balikat ng aking nakaraan. Isang pasasalamat sa lahat ng hirap dahil ito ang nagdala sa akin sa rurok na ito. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha mula sa mundo ng negosyo. Nakita ko ang kanilang mga pagyuko ng ulo bilang tanda ng respeto. Ngunit ang pinaka-espesyal na sulyap ay nagmula sa isang grupo ng mga kababaihan sa gilid, ang mga unang benepisyaryo ng aking pundasyon. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang aking sarili, 3 taon na ang nakalilipas. May takot, ngunit meron ding isang munting ningas ng pag-asa na nagsisimulang mag-alab. Ang tunay na tagumpay, simula ko sa aking talumpati. Habang ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang anumang panginginig, ay hindi na susukat sa kung gaano karaming yaman ang nakuha mo
mula sa mga taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa, ngumiti sa harap ng salamin, at sabihing, "Salamat, dahil nahanap ko na muli ang aking sarili." Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako patungo sa balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang hangin ay humahaplos sa aking buhok, tila isang banayad na paalam sa lahat ng luhang pumatak. Nabalitaan ko kaninang umaga na si Doña Aurora ay payapang naninirahan na sa kanilang maliit na sakahan sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod na sumira sa kanilang dangal. Si Lorenzo naman ay nagsisimula na sa kanyang mahabang sentensya, isang panahon ng pagninilay na sana ay magdala sa kanya sa tunay na pagsisisi. Wala na akong galit. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na hindi na kailangan sa aking paglalakbay. Ang hustisya ay naibigay na ng tadhana at ang aking tungkulin na lamang ay ang mabuhay ng may saysay at ligaya. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang aking itinerary. Bukas, lilipad ako pabalik ng Milan para sa pagbubukas ng aking bagong butik. Ngunit alam kong palagi akong may uuwian dito sa Pilipinas. Ang lupang naging saksi sa aking pagluha ay siya ring lupang naging saksi sa aking pagtatagumpay. Hinaplos ko ang aking tiyan ng marahan, isang huling pag-alaala sa aking anghel. "Anak, masaya na si Mama. Malaya na tayo." Bulong ko sa hangin. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang malawak na abot-tanaw. Ang bawat dulo ay isa palang magandang simula. At sa kwentong ito, ako ang reyna, ako ang arkitekto, at ako ang babaeng hindi na kailanman muling mawawala sa dilim. Ganito na lang ba? Hindi. Dahil ang buhay ay isang sining at ang aking obra maestra ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang isinasara upang bigyang daan ang isang bagong tomo ng buhay. Sa loob ng pader ng pambansang bilangguan, ang bawat araw ni Lorenzo ay naging isang mahaba at walang katapusang pag-uulit ng mga anino at rehas. Wala na ang kanyang mga mamahaling kurbata at ang bawat salita niya ay wala ng kapangyarihan sa harap ng malamig na semento. Ayon sa mga balita, madalas siyang nakikitang nakatulala sa kawalan. Tila pilit na hinahanap sa madilim na sulok ng kanyang selda ang mukha ng asawang kanyang ipinagpalit sa isang kasinungalingan. Ang pagsisisi ay naging kanyang tanging kasama, isang mabisang parusa na mas masakit pa sa anumang latay sa katawan. Sa isang liblib na barangay sa malayo, si Doña Aurora ay natutong mamuhay sa gitna ng katahimikan ng bukid. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante ay naging magaspang na sa pag-aalaga ng mga pananim. Sa bawat paglubog ng araw, nakaupo siya sa kanyang maliit na beranda. Hawak ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang pamilya. Walang bumibisita sa kanya at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng hangin sa mga puno ng kawayan. Isang paalala ng kayabangang tuluyan ng gumuho. Natutunan niya sa wakas na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa linis ng kalooban na matagal niyang kinalimutan. At si Celine, ang babaeng minsang naging lason sa aking buhay, ay naging isang anino na lamang sa gitna ng mataong lungsod. Nakita siya ng isa sa aking mga tauhan na naglalakad sa kalsada. May bitbit na mga plastik na bag ng mga panindang mumurahin. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng isang babala para sa mga mapagpanggap. Wala na ang mga mapanlinlang niyang ngiti. Tila ba ang bawat kasamaang itinanim niya ay siya na niyang inaani sa bawat hakbang niya sa kalsadang puno ng alikabok at pangungutya ng mga tao. Nakatayo ako ngayon sa VIP lounge ng paliparan habang pinagmamasdan ang pagbaba at paglipad ng mga eroplano sa malayo. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na gawa sa pinakamahal na sutla mula sa aking sariling koleksyon. Ang aking bagahe ay hindi na mabigat
Dahil ang bawat pait ng nakaraan ay matagal ko nang iniwan sa pampang ng aking paghihiganti. Madam, handa na po ang private jet. Sa Milan po tayo tutuloy para sa spring collection. Ang mahinahong paalala ni Sofia habang iniaabot sa akin ang aking pasaporte. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting hindi na pilit, isang nangiting nagmumula sa kailaliman ng isang pusong nahanap na ang kapayapaan. Bago ako tuluyang tumalikod sa tanawin ng Maynila, hinaplos ko ang aking leeg kung saan nakasabit ang isang maliit na pendant, isang hugis ng phoenix na gawa sa puting ginto. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat ng sakit. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na hindi nahayaang saktan ako ng mga alaalang yon. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong sumira sa akin. Pinatawad ko ang aking nakaraan upang magkaroon ako ng puwang para sa aking hinaharap. Sa bawat paglipad ng eroplano patungo sa mga ulap, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi na ako ang Maricel na biktima. Hindi na ako ang asawang martir. Ako ay isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling pighati. Isang reynang may sariling kaharian na itinayo mula sa katapatan at pagmamahal sa sarili. Ang huling sulyap ko sa kalupaan ay puno ng pasasalamat. Salamat sa bagyo, dahil natutunan kong lumipad. Salamat sa dilim, dahil natutunan kong maging sarili kong liwanag. Ang bawat dulo ay isa palang magandang simula ng isang kwentong punong-puno ng pag-asa. Ganito na lang ba ang huling kabanata? Oo, dahil ang hustisya ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bawat tibok ng aking puso ngayon ay isang himig ng tagumpay na kailanman ay hindi na mabubura ng sinuman.